natapos na natin yung PVC receiver natin na bolt action para sa PVC airgun natin na project. So model number 5 na to natin. Habang tumatagal, premium na yung feel natin sa ginagawa natin. So premium na siya, may kabigatan, tapos napakapulido na din ang gawa natin. Tara guys, at assemble natin to. Unahin na natin tong hammer nya. Ito yung hammer casing. Ito naman yung kanyang hammer, pinaka hammer nya. Purong bakal to guys, no. Ito hanggang dito yan, no. Tapos merong nut na para sa anti-bounce back mechanism natin yan. Kasyang-kasya lang siya, no. Smooth lang yung plane nya. At ito naman yung kanyang bolt para dito, no. Itong spring nya, anti-bounce back natin is nakukuha ko lang din sa mga magazine ng airgun, ng mga toy airgun na spring type. Importante din talaga itong anti-bounce back na. Ito yung nagpe-prevent na umampas ng 2 beses or 3 beses na yung hammer natin sa firing pin. So mas nakakatipid sa hangin at mas safe rin gamitin. Kung purong bakal lang kasi ito guys, is may tendency madali masira yung firing pin nyo. So kailangan meron talaga nito, no. Itong spring naman na ginagamit natin, para sa hammer natin is nakuha ko lang din doon sa toy gun, yung spring type na mga toy gun, yung mga pistol na airgun. Doon ko lang din yan nakukuha, no. Yan siya guys, no. Hindi siya matigas, pero okay yung pag bounce nya. So yan yung pormahan nya guys, no. Ito yung end cap ng hammer natin, yung lock. So depende na lang sa inyo, no, kung mas gusto nyo ba na nakalubog dito yung hammer. Pero pwede namang wala na to, no. Pwede na rin hindi nakalubog yung hammer, yung spring sa hammer. Pero mas okay din na nakalubog. Mas natutuwid yung play ng spring. Pag kasi wala to, may tendency na gumanyan yan sa loob, no. Umangat yung spring or bumaba or saan pumunta. Kaya mas okay rin na nakalubog para yung tama nya padiretso talaga yung pag bounce. So pasok na natin dito, no. Mauna kasi ito guys, no, paglagay kesa sa ating trigger, kasi hindi siya mapapasok pag nakalagay yung trigger natin. So yan siya guys, no. So sunod natin yung kanyang trigger. So sa pagbuo naman ng trigger natin, no, ito yung pinakauna kong nilalagay. Ganito lang siya ilagay guys, no. Unahin mo lang to, nilagay mo lang dyan. Yan, yun, pasok na. So okay rin, no, snappy rin yung play nya. So ganyan lang pala yung mechanism ng trigger adjustment natin. Yan lang siya, inaangat na lang tong trigger natin. So pag in-adjust natin pataas, na natataas niya din yung dito, pupunta dito, no, ng bahagya lang. Yung kakapit pa rin yung ating lock. Ito na yung sunod, no. So inuuna ko itong paglagay na to bago yung spring. Ito naman yung spring nya. Yung mga spring na to guys, same lang din. Doon ko lang din nakukuha sa mga airgun, doon sa mga laruang toy gun. Yun, pasok.
So test muna natin. Yan. So dito guys na makikita natin kung paano yung trigger adjustment natin. Kasama na natin para makita nyo. So pag in-adjust natin yan, kunyari na gusto natin na mas malambot siya pitikin. So ganyan. Mas nagiging maliit yung kain niya dito na. So konting pitik naman to is yan. Pero safe pa rin naman yan guys na. So if gusto naman natin na talagang safe na, yan. Nasa 1 mm na yung kain niya. So, takpan na natin. So, kadalasan guys na sa ganong parts, yung maliliit na parts is inaabot na ako ng 2 araw. Sa hammer at trigger pa lang. Hindi naman siya mahirap gawin. Talagang dapat mapusisi ka lang talaga. Yung pagkakagawa ng hammer is dapat napakatibay talaga na. Kasi siya yung may pinakamabigat na trabaho. Siya yung may pinakamahirap na trabaho na, yung trigger at itong ating hammer. So, next natin yung kanyang bolt. Pasok na natin. Yan. Siguraduhin lang na straight. Ito yung lock niya. So, ito siya guys na. Hirap din to gawin guys. Napaka matrabaho niya. 2 layer na nireduce na PVC. Yan, nireduce lang yan guys na. 2 layer. Tapos itong gitna is pinupuno ko ng glue at PVC powder. So yan, pasok na natin. Yun, smooth lang. So, itong bolt naman. Yan, kinustomize ko lang to guys na. Tinanggal ko lang yung thread dito para mas smooth yung play niya. Kasi pag merong thread pa yan is sasabit yan dun sa PVC. Mas matigas siya ikasa pag meron pang thread. So, tinatanggal natin yung thread na. So, higpitan lang natin. Yan, okay na. So, next natin yung kanyang firing pin. Ito guys na yung firing pin natin. Linis lang yung pagkakagawa. Simple pero matibay. Yan. So, isa din to guys na. Yung paggawa nyo ng firing pin. Kailangan pulido din talaga na. Para hindi na kayo baklas ng baklas. So, sayang yung tiplon. Pag ganun, baklas kayo ng baklas. Itong spring na to guys no is mas malambot siya kaysa sa hammer. Pero ito yung spring na nasa harapan ng airgun na part. Sa harapan ng airgun. So, ito yung pagkakasan nyo. Siya yung bumabalik. Siya yung nagpapabalik sa chamber. So, doon ko lang din yun nakukuha na. Medyo madumi pa siya tingnan. Pero makinis na yan guys. No? Ayan, napakakinis na yan. No? Madumi lang tignan kasi yung mga part na black is glue na yan. No? Hindi na yan butas. Pag napinturahan na natin is hindi na mahahalatang PVC. Yan, napakakinis na yan.
maganda sana sa design ko is pinag-isipan ko kanina if bubutasin ko ba itong pa rectangle na to. Eto. So, pinag-iisipan ko pa rin, no. Yung problema kasi pag binutasan ko to, baka yung bolt natin is aalog, hindi na siya stable, no. Paalog-alog. Tapos yung railings naman natin is baka hindi na matibay, no, pag nilagyan na ng scope. So, baka hindi na siya matibay. Isang layer lang kasi ito ng PVC. Yan, 1/2 PVC. So, nilagyan ko lang dito ng mga support na PVC rin, no. Pero matibay ito na PVC, no. So, hindi ko na lang binutasan, no, para mas matibay yung gawa natin. So, nalagyan ko na rin to ng bolt, ng nut. 4 na nut yung nilagay ko dyan, no, para dito sa lock pag i-mount na natin sa stock natin. At yung pinaka last, no, eto guys. So, bolt lang din to, no. Pinutol ko lang at nilagyan ng ginrinderan ko lang ng para sa flathead na screwdriver. Ito yung lock ng ating barrel. So, yung barrel natin guys is hindi pa dumadating. So, sa mga nagtatanong, no, i-add ko na lang dito sa video natin, no, kung saan ako umorder ng mga tangke ko. Na yung in-order ko na tangke is aluminum. 2mm yung thickness at kayang humandle ng 2000 PSI. Pero baka 200 PSI lang or 300 PSI yung ikakarga ko ditong tangke. So, yan siya guys, no. Antay-antay na lang tayo sa materials natin. First stage, second stage. Yan yung trigger natin guys, no. First stage, second stage. So, napaka-smooth niya kasi guys, no. Yan, no. Smooth lang yung play niya. So, yun lang guys, no. Nasa 5 days din yung pagkakagawa ko nito, no. Sobrang napaka-matrabaho ng part na receiver. Yung iba kasi pag gumawa is tangke muna yung inuuna nila, no. So, okay din yun guys, no. Para malaman nyo if may singaw ba yung valve nyo. So, sa case ko kasi is medyo may experience na ako sa paggawa ng valve. So, hindi ko na need i-check kung sisingaw ba o hindi. Kasi confident na ako na talagang hindi na sisingaw yung design ko. Yun lang guys, na. So, if gumagawa ka rin, or nanonood ka ng mga tutorial video ko, comment ka guys para malaman ko kung ilan na yung sumusubaybay sa akin at gumagaya na rin. So, yun lang guys, na.